Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-18 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Isang Liham, Saknong 232 hanggang 239. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Isang liham. Naging santaon pa ako sa Atenas, hinintay ang loob ng ama kong liyag. Sa abakot nooy tumanggap ng sulat na ang balang letra'y iwang may kamandag. Gunam-gunam na di napagod humapis, di ka naianod ng luhang mabilis. Iyong ginugulo ang bait ko't isip, at di mo payagang payapa ang dibdib. Kamandag kang lagak niyong kamatayan, sa sintang ina ko'y di nagpakundangan. Sinasariwa mo ang sugat na lalang ng aking tinanggap na palasong liham. Tutulungan kita ngayong magpalala ng hapdi sa pusong di ko maapula. Namatay si ina. Ay, laking dalita. Ito sa buhay ko ang unang umiwa. Patay na dinampot sa aking pagbasa. Niyong letrang titik ng bikig na pluma. Diyata, ama ko, at nakasulat ka ng pamatid buhay sa anak na sinta. May 2 oras na di nakamalay ng pagkatao ko't ng kinalalagyan. Dangan sa kalinga ng kasamang tanan ay di mo na ako nakasalitaan. Nang mahimasmasay narito ang sakit, 2 kong matay naging parang batis. At ang ay inay. Kung kaya mapatid ay nakalimutan ang paghingang gipit. Sa panahong yaoy ang buo kong damdam ay nanaw na sa akin ang sandaigdigan. Nag-iisa ako sa gitna ng lumbay, ang kinakabakay sarili kong buhay. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng matinding kalungkutan at paghihirap ng isang anak matapos matanggap ang isang liham mula sa kanyang ama. Ang liham na ito ay naghatid ng balitang pumanaw na ang kanyang ina, na naging sanhi ng labis na dalamhati at paghihirap ng loob ng anak. Habang binabasa ang liham, naramdaman ng anak ang sakit at kalungkutan na dulot ng pagkamatay ng ina at siya'y nahimatay sa tindi ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang paggising, patuloy niyang naranasan ang sakit at siya'y nag-iisa sa gitna ng kanyang kalungkutan, hinaharap ang mapait na katotohanan ng pagkawala ng mahal sa buhay. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Ang pagtanggap ng anak ng liham mula sa ama. Ang pagbasa ng anak sa liham at ang matinding kalungkutan na nadama niya. Ang pagkabigla at pagkawala ng ulirat ng anak matapos malaman ang balita ng pagkamatay ng ina. Ang paggising ng anak at ang patuloy na pagdaloy ng kanyang luha at hinanakit. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang anak na nakatanggap ng liham at nagdanas ng matinding kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Duke Briseo, siya ang nagpadala ng liham kay Florante na nagdala ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Prinsesa Floresca, bagaman hindi direktang lumitaw, siya ang sentro ng kalungkutan ng anak dahil sa kanyang pagpanaw. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng tula ay nasa Atenas kung saan naroon si Florante nang matanggap niya ang liham na nagdulot ng kanyang matinding dalamhati. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Gunam-gunam, pag-iisip o pag-aalala ng malalim. Liyag, minamahal o iniibig. Kamandag, sakit o masamang epekto. Sa konteksto ng tula, tumutukoy ito sa masakit na damdaming dulot ng balita. Umiwa, tumagos o nanakit ng malalim. Hinagpis, matinding kalungkutan o pighati. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang bigat ng kalungkutan ay mahirap tiisin, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagkawala ng mahal sa buhay. At ang ganitong mga sandali ay nag-iiwan ng matinding sugat sa puso.
Ang mga liham o mensaheng nagdadala ng malungkot na balita ay maaaring magdulot ng napakalaking epekto sa emosyon at kaisipan ng isang tao, na minsan ay hindi kayang ipaliwanag sa salita. Sa harap ng matinding kalungkutan, ang tao ay kailangang humarap sa sariling sakit at paghihirap. Ngunit mahalaga rin ang kalinga ng mga kasama na maaaring magbigay ng kaunting ginhawa. At diyan nagtatapos ang 18 kabanata ng Florante at Laura, Isang Liham. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.